Anong klaseng mandirigma ang kayang magpabago ng mga patakaran ng buong industriya? На левой руке, на прямой и боковой слева. Hindi lang siya kampiyon, isa rin siyang puwersa ng kalikasan. Sa bawat suntok, bawat sipa at bawat galaw, nag-iwan siya ng hindi malilimutang bakas sa kanyang mga kalaban at sa kasaysayan ng Muay Thai. Patuloy siyang nagtrabaho, isang iglap, isang suntok. Ito ang lalaking ang mga knockout ay sobrang lupit, sobrang nakakatakot na literal na binago ang mga patakaran ng laro. Mula sa simpleng simula sa maliit na baryo sa Thailand hanggang pagiging international na alamat, dadalhin ka ng video na ito sa pinaka-epikong laban, kontrobersya at pamana ni Buakaw bilang hari ng knockout. Maghanda sa kwento ng sakripisyo, pagtataksil at kaluwalhatian na nagbago sa sining ng 8 galamay. Si Buakaw na ipinanganak bilang Sombat Banchamek ay mula Suriname, Thailand noong 1982. Lumaki siya sa hirap at nag-ensayo ng Muay Thai sa 8 taon para matulungan ang pamilya. Kitang-kita na ang kanyang talento mula simula at sa edad na 12 umalis siya sa bahay para sumali sa mahirap na Pramok Gym sa Bangkok. Doon ginamit niya ang pangalang Buakaw na ang ibig sabihin ay Puting Lotus, isang simbolo ng kadalisayan at katatagan. Sa mga unang taon niya sa Muay Thai, nag-ipon si Buakaw ng panalo sa lokal at pambansang estadyum na kalaban ang mas bihasa at malalakas na mandirigma. Ngunit ang tunay niyang tagumpay ay dumating nang magpasya siyang sumali sa pandaigdigang entablado. Noong 2004, ginawa ni Buakaw ang kanyang unang laban sa K1 World Max, hinarap ang mga pinakamahusay na kickboxer sa buong mundo. Ang paligsahang ito ay nagbigay ng kakaibang hamon. Nilimitahan ng mga patakaran ang clinching at siko, 2 pinakamakapangyarihang sandata ng Muay Thai. Determinado si Buakaw na patunayan na kaya ng kanyang estilo mag-adapt at mangibabaw. Si Jordan Tai, kickboxer mula New Zealand na kilala sa aggression at tibay, ang unang kalaban ni Buakaw sa K1 World Max. Pumasok si Tai sa laban na kilala bilang matibay na brawler na kayang tumanggap at magbigay ng malalakas na palo. Sa unang round pa lang, si Buakaw na ang nagtakda ng bilis ng laban. Unti-unting pinahihina ng low kick niya ang binti ni Tai habang gumaganti si Tai gamit ang boxing combinations. And out here early on in this, the first. Good hard low kick. Pero bawat tangka ay napipigilan ni Buakaw dahil sa kanyang walang kapantay na depensa at mga counter-attack. From Jordan Tai, much of Tai having to get out of trouble. Great shots from Tai. But about his business in relentless fashion. Sa pagtatapos ng laban, halos hindi na makatayo si Tai at nakuha ni Buakaw ang isang dominanteng panalo kaya umusad siya sa susunod na round. Sa sumunod na round, hinarap ni Buakaw ang alamat na Australiano na si John Wayne Parr, isang mandirigma na may kahanga-hangang karera sa parehong kickboxing at Muay Thai. Kilala si Parr sa kanyang katatagan at abilidad makipagsabayan ng suntok ng hindi umaatras. There he goes! Naging isang technical na labanan ng laban. Sinubukan ni Parr na panatilihing dikit ang laban gamit ang mabilis na kombinasyon ng suntok, ngunit tumugon si Buakaw gamit ang mga tuhod sa clinch at mga low kick na unti-unting bumawas sa galaw ng Australiano. Sa huling round, nagpakawala si Buakaw ng matinding kombinasyon na nagpatibay sa kanyang panalo at nagdala sa final. Pagkatapos hinarap ni Buakaw si Takayuki Kohiro Imaki, isang hapong mandirigmang kilala sa pagiging eksakto at agresibo. Si Kohiro Imaki ay isa sa mga paborito ng lokal na may eksplosibong estilo na pinagsasama ang malalakas na high kick at mabilisang combination.
Nie powinien zmarnować tej szansy podbródkowej. Prawy sierp. Koshiro jeszcze stoi. Koshiro Imaki. Sinimulan ni Kohiro Imaki ang laban sa pagkontrol ng bilis, nagpakawala ng combination sa katawan at high kick. Sumagot si Buakaw gamit ang kilalang footwork at low kick, dahan-dahang pinagod ang kalaban. Nagpakawala si Buakaw ng sunod-sunod na knee strike na nagpatumba kay Takayuki ng ilang beses. Sa wakas, tuluyang pinabagsak ni Buakaw si Takayuki. Tinatakan ang kanyang panalo at nagbigay ng malinaw na mensahe habang siya ay umusad sa susunod na round. Handa na siyang harapin ang pinakamagagaling. Naghihintay kay Buakaw sa final si Masato, ang lokal na bayani at nagtatanggol na kampeon. Kilala si Masato sa bilis, eksaktong galaw at tapang niya bilang mandirigma. Siya ang paborito ng mga tao sa Japan at marami ang umaasang mapapanatili niya ang kanyang titulo. Sinubukan ni Masato kontrolin ang bilis sa simula gamit ang mabilis na combination, pero binasag siya ni Buakaw sa clinch at tuloy-tuloy na mabababang sipa. Bawat suntok ay may bigat ng tao ng sakripisyo at training. Sinubukan ni Masato na mag-adjust pero laging may sagot si Buakaw. Sa dulo ng laban, halatang pagod si Masato at si Buakaw ang nanalo bilang kampiyon sa unanimous decision. Ang tagumpay na ito ang naging simula ng kanyang paghahari sa K1. Sa mga sumunod na taon, patuloy na namayagpag si Buakaw sa mga torneo at nagbigay ng mga kamanghamanghang knockout sa bawat laban. 左ミドルです。浅い頃からその所属ジムでボクシングのトレーニングがしてきたとは言っていましたが。 На деле похоже на левой руке, на прямой и боковой слева дополнительно. Навстречу рисковал, конечно, для спор промуком. Тоже очень сложно. Хук слева, наверное, ударил. Отвлекся, но сил не осталось. Ang estilo ni Buakaw sa K1 ay napakabangis at isa sa kanyang pinakamapanganib na sandata ay ang clinch. Sa traditional na Muay Thai, ang clinch ay isang mahalagang technique na nagbibigay daan sa isang mandirigma na kontrolin ang kalaban at makapagpatama ng mga tuhod sa katawan o ulo. Magaling ginamit ni Buakaw ang technique na ito at madalas siyang nakakakuha ng knockout dito. Gayunpaman, ang kanyang lubos na pagiging dominante ang nagtulak sa mga tagapag-organisa ng K1 na magpatupad ng pagbabago sa mga patakaran. Para patas ang laban, nilimitahan nila ang clinch time at ipinagbawal ang sunod-sunod na knee strike. Itinuring ito ng marami bilang isang direktang hakbang laban kay Buakaw. Ngunit kahit na may mga limitasyong ito, patuloy niyang ipinakita ang kanyang kahusayan, nag-aangkop sa mga bagong patakaran at nananatiling nangunguna. Noong 2012, hinarap ni Buakaw ang isa sa pinakamahirap na sandali ng kanyang karera. Matapos ang mga taon ng pagre-representa sa mahirap na Pramac Gym, natuklasan niya na kinukuha nila ang 75% ng kanyang kinikita. Lumaban si Buakaw sa pinakamalalaking entablado sa buong mundo, kumikita ng milyon-milyong dolyar, ngunit kakaunting bahagi lang ng perang iyon ang kanyang natatanggap. Tumindi ang alitan ng lisanin ni Buakaw ang gym, humarap siya sa legal na laban at bantaan ng suspension sa mga competition. Gayunpaman, dahil sa kanyang determinasyon, itinatag niya ang sarili niyang gym, ang Banchamek Gym, na nagmarka ng bagong yugto sa kanyang karera.
Sa finals ng K1 World Max 2014, hinarap ni Buakaw si Enrico Kehl, isang batang mandirigmang Aleman na kilala sa kanyang agresyon at tibay. Nagulat ang marami kay Kehl nang umabot siya sa finals at ipinakita ang dynamic na estilong may bilis at eksaktong galaw. Mula sa simula, dinomina ni Buakaw ang laban gamit ang mabababang sipa at mabilis na combination para kontrolin ang takbo ng laban. Round number 1 underway. The Max like Tinangkang gumanti ni Kehl ng body shots pero hindi niya nabutas ang depensa ni Buakaw. the German super. Kehl smiles, Buakaw smiles. Gayunpaman, nabalot ng kontrobersya ang pagtatapos. Matapos ang regular na round, umalis si Buakaw sa ring at binanggit ang mga irregularidad sa patakaran at officiating. Dahil dito nanalo si Kehl sa technical decision na sinang-ayunan ng mga manonood at eksperto. Si Buakaw ang tunay na nagwagi. Noong 2015, hinarap ni Buakaw si Yilong na kilala bilang Shaolin Monghe. Sikat si Yilong dahil sa kanyang kakaibang estilo at kakayahang tiisin ang matitinding suntok, kaya naging paborito siya ng mga tagahanga. And he just likes it. Jimmy against Shaw, and he has plenty of them. Tampok sa laban ang tibay at teknika, nilayong mapahangan ni Yilong ang mga manonood sa kakaiba niyang estilo. Nakatutok pa rin si Buakaw, pinarusahan ang kalaban gamit ang low kick at combination sa katawan. เรื่อยๆ โอ้ คุ้มค่าการ Sa kabila ng pagsisikap ni Yilong, nanalo si Buakaw sa pamamagitan ng unanimous decision. Pinatunayan na ang teknika at disiplina ay laging nangingibabaw sa palabas. Noong 2017 nakalaban ni Buakaw si Marwan Tutu sa Kunlun Fight Tournament. Si Tutu, batang Moroccan Dutch na manlalaban, ay kilala sa agresibong estilo at bilis ng kombinasyon ng suntok. Bit-bit ang magandang record, pumasok si Tutu sa laban na desididong patunayan na kaya niyang talunin si Buakaw. Tunaan na siyang round ay naging tactical na labanan. Sinubukan ni Tutu na ipataw ang kanyang ritmo sa mabilis na atake at presyon. Pero ipinakita ni Buakaw ang karanasan gamit ang footwork para mapanatili ang distansya at tumugon sa mga low kick na nagpahina sa binti ng kalaban. Sa round 2, nagpasya si Buakaw na tapusin ang laban. Tinamaan niya ng left hook sa baba ang Moroccan Dutch na mandirigma, kaya ito ay nawalan ng malay. Muli na namang pinakita ni Buakaw ang kanyang lakas at katumpakan sa malinis na knockout na ito. Pinatunayan ng tagumpay na ito na kahit matagal na sa esport, hindi pa rin mapipigilan si Buakaw sa kickboxing at kayang talunin ang kahit sinong kalaban gamit lang isang suntok. Sa isa sa kanyang pinakabagong laban, hinarap ni Buakaw si Kota Miura, isang batang mandirigmang Hapones at anak ng alamat ng football na si Kazuyoshi Miura. Baguhan man si Kota kumpara kay Buakaw, mataas ang inaasahan sa kanya dahil sa ipinapakita niyang talento. Ipinakita ni Buakaw na may mahigit 20 taon ng karanasan kung bakit siya isang alamat. Mula sa simula, kinontrol niya ang bilis ng laban gamit ang kanyang natatanging footwork at eksaktong mga kombinasyon. ยกหลังตั้งไว้สูงๆมีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่า RWS สำหรับราช เสียวเล่นๆครับโคตะคงจะไม่หวั่นแล้วนะครับแต่ Ipinakita ni Kota ang tapang, ngunit ang karanasan at teknik ni Buakaw ay napakalakas. เอาเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกที่บัวขาวบอกว่าบัวขาวออกมาขวาเข้าไป1 2 3 4 Nagtapos ang laban sa panalo sa pamamagitan ng technical knockout. ไอ้เรื่องนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้ว กระจายครับโหดร้ายเหลือเกินครับ นี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับโอ้
Noong 2024, nasaksihan ng mga tagahanga ng Muay Thai ang isang makasaysayang laban sa pagitan ng dalawang alamat, sina Buakaw at Saen Chai. Itong exhibition na laban ay nagtipon sa dalawang pinakamalalaking pangalan sa esport. Si Saen Chai, kilala sa malikhain at kakaibang estilo, ay karapat-dapat na kalaban ni Buakaw. Nagpakitang gilas ang dalawang mandirigma at nagbigay ng di malilimutang palabas. Ipinamalas ni Buakaw ang kanyang pisikal na dominasyon gamit ang malalakas na kombinasyon at control sa clinch, habang pinahanga naman ni Saen Chai sa kanyang footwork at mga hindi inaasahang technique. To the body, step in knee, left hand duck under. Step in knee from Buakaw, Saen Chai with his back. To the body, full time. Left hook, it's the defensive team from Saen Chai. Again, left hook, another left hand from Buakaw. Paalala ito kung bakit alamat ng Muay Thai ang dalawa. Noong Disyembre 21, 2024 sa makasaysayang Rajadamnern Stadium, hinarap ni Buakaw Banchamek si Han Wenbao sa ika-80 anibersaryo ng Rajadamnern World Series. Si Han Wenbao, isang kilalang Chinese kickboxer na may kahanga-hangang record ng panalo, ay napatunayan na ang sarili bilang isang banta sa pandaigdigang entablado, kilala sa kanyang agresyon at pinong technique. Mula sa simula, ipinakita ni Buakaw ang kanyang veteranong kakayahan at kakayahang mag-adjust. Dahil sa karanasan, naipagtanggol niya ang sarili laban kay Han Wenbao gamit ang tamang depensa at mahusay na kontra-atake. A pesar de la juventud y el ímpetu de Han, Buakaw mantuvo el control del ring, conectando combinaciones que evidenciaban su superioridad táctica. Kahit bata at may momentum si Han, kontrolado pa rin ni Buakaw ang ring at pinakita ang kanyang tactical na husay sa mga kombinasyon. Matapos ang 3 round, nagwagi si Buakaw sa unanimous decision. Muling pinatunayan ang kanyang pagiging alamat ng Muay Thai at matibay pa rin ang kanyang dominasyon laban sa bagong henerasyon ng mandirigma. Sa kanyang karera, nalampasan ni Buakaw Banchamek ang pinakamabibigat na kalaban, nag-aangkop sa pagbabago ng esport at lumalampas sa inaasahan sa bawat laban. Ipinapakita ng kanyang mga tagumpay laban sa elite na mandirigma ang matibay niyang pagmamahal at dedikasyon sa Muay Thai. Ang kwento ni Buakaw ay epiko ng tiyaga, husay at matibay na espiritu. Bawat laban ay isang kabanata na nagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga at sa mga susunod na mandirigma na nagpapaalala sa atin na ang kadakilaan ay hinuhubog sa pamamagitan ng sipag, tibay ng loob at matatag na hangaring magtagumpay. Habang nagpapatuloy si Buakaw sa mundo ng Muay Thai, sabik nating inaabangan ang susunod na yugto ng kanyang maalamat na karera dahil bawat laban ay pagkakataon para masaksihan ang kanyang kadakilaan.